Good day mga boss, ito na pala ang karugtong na 1-hour video ng kwento ng ating bida na si Lepenhart. Gusto ko lang din sabihin sa inyo na binago ko ang pagka-edit dito dahil mas pinalinaw ni Boss Hangal ang mga picture para mas maganda ang mga mapapanood nyong bakbakan. Tanong ko lang din pala sa mga solid kong taga-subaybay kung gusto nyo bang gawin nating daily upload ang kwento ni Lepenhart. Kaya naman i-comment nyo agad dyan sa ibaba mga boss para mapagdesisyonan natin dahil nasa 100 plus chapter na rin naman na ito. Nagsimula ang lahat sa kabisera ng Antares. Isang dambuhalang dragon ang umuungal, bumubuga ng apoy at yumayanig ng lupa habang nilulunod ng apoy at pagkawasak ang buong paligid. Sa gitna ng kaguluhan ay may lalaking nakasakay sa kabayo ang dumating at agad na nagtatanong kung ano na ang balita sa nagaganap na digmaan. Sumagot ang isa pang sundalo, mahigit 200,000 na daw ang nasawi, at lampas 300,000 ang sugatan. Ngunit para sa kanila, sulit pa rin ang lahat dahil malapit nang mamatay ang hari ng mga demonyo, at sa wakas ay malilinas na raw ang mundo. Samantala, sa pangunahing bulwagan ng Kastilyo, buong tapang na nagpapahayag si Alex von Halley na magtatapos na ang kasamaan ng halimaw na nasa harapan niya. Nakatayo siya sa harap ng trono ng hari ng mga demonyo, ipinaalam na panahon na para ito ay bumalik sa kadiliman. Habang nagaganap ito, isang matandang lalaking kilala sa pangalang Cyrus ay matapang na nagsabing ang pagkawasak ngayong araw ay simula na mismo ng pagbagsak ng imperyo ng Demon King. Ngunit nagtatanong si Lepenhart kung bakit ba patuloy pa rin nilang tinatawag ang kanyang bayan na isang masamang lugar gayong sumisikat at lumulubog din naman ang araw at buwan doon, tulad sa lahat ng dako ng mundo. Sa gitna ng mabigat na tensyon ay nagbitaw ng mga salita si Tesron, ang kilala bilang ang King Fist, at sinabi niyang mawawala rin ngayong araw ang mga nilalang na binuo ng hari ng mga demonyo gamit ang kanyang tiwaling kapangyarihan. Ngunit mariing itinanggi ng hari ng mga demonyo, hindi raw siya nagbigay ng kahit anong maruming lakas sa mga nilalang na iyon. Ang tanging ginawa lang niya ay turuan silang mabuhay at lumaban, gaya ng mga tao. Yumuko siya ng kaunti at nagtanong pabalik kung ang 4 daw ba niyang mga Heavenly Warrior ay kanila nang napaslang. Mabilis na sumagot si Cyrus at mayabang na sinabi na, "Oo, hindi kinaya ng hangal na orc na yon ang aking espada." Hindi makapaniwala si Lepenhart na talagang napatay na si Tasad, ang alamat ng mga orc. Ang totoo, bagamat madalas silang tawaging mga halimaw, ang mga orc ay likas na tapat at inosenteng nilalang na namumuhay sa pangangaso at pagtitipon ng pagkain. Nagkomento si Tesron na nakakatawa daw na tinawag na 4 Heavenly Warrior ang mga ito lalo na't ang isang troll ay kanilang pinarusahan sa kanyang mga kasalanan. Naalala ni Lepenhart ang tinatawag na Guro Atika at mukhang ito ang tinutukoy ng King Fist na troll at sa isip-isip niya ay bagamat mukhang mabagsik ang mga troll, likas lang sa kanila ang maglinis ng kanilang kaluluwa sa sarili nilang paraan. Maya-maya pa ay nagsalita si Saintess Ellen, na nagsabing kahit ang nakakatawang duwending sumasamba sa mga Diyos ng kadiliman ay natulungan ding maitama ang landas. Napaisip ang ating bida, at napailing habang tinatakpan ang mukha, para bang ang paniniwala ng mga ito ay kung hindi mo sinasamba ang parehong Diyos na sinasamba nila, automatiko ka ng tagasunod ng kadiliman. Sumingit din sa usapan ng Mage of Light na si Jade Archlight at mayabang ding binanggit niya na ang Dark Elf ay pumanaw na rin. Namuo ang matinding galit ni Lepenhart matapos niyang marinig yun at naalala niya ang isang malusog at magandang dalagang kulay ginto ang buhok. Nagsimulang maglabas ng matinding aura si Lepenhart gayong ang pinaslang nila ay walang iba kundi ang nag-iisang babaeng mahal na mahal niya. Ngayon ay punong-puno na siya ng galit at sumigaw, tinatanong kung talagang sabik na sabik silang mamatay. Sigaw ni Tesron, ang mga Dark Elf ay mga nilalang na nilamon ng dilim, kaya't wala raw silang karapatang kaawaan. Ngunit iginiit ni Lepenhart na hindi siya isang Dark Elf at ipinaliwanag na isa lang siyang kayumangging elf. Literal daw na nawasak ang mga kagubatan ng mga elf sa kalupitan ng mga kamay ng mga tao, at ngayon ay napipilitan silang mamuhay sa ilalim ng araw, kaya't nang itim ang balat ng mga ito. Ngunit tila walang pakialam si Alex sa paliwanag niya. Matatag ang loob ni Alex habang sinasabi na gamit ang kanyang espada, matatapos na ang lahat. Dumilim ang mata ng hari ng mga demonyo at sinabing wala na raw saysay ang pakikipag-usap. Tugon ni Alex, kung wala ang masasamang kapangyarihan ng hari, hindi sana nabahiran ng kadiliman ang mga ibang lahing nilalang. Naisip ni Lepenhart na wala na talagang kahihinatnan ang pag-uusap na ito. Para sa mga tao ang sinumang hindi nila kauri ay agad na itinuturing nila bilang nilalang ng kadiliman. Mabilis na umatake si Alex von para tuluyan ng paslangin ang Demon King at tuluyan namang nagpasyang yakapin ni Lepenhart ang papel na gusto nilang ipilit sa kanya. Sarkastiko niyang sinabi na gaganapan na niya ang pagiging hari ng mga demonyo na sabik na lipulin ng sangkatauhan. Kalahati ng silid ay mabilis na natupok sa apoy dahil sa tindi ng pinapakawalan niyang kapangyarihan at habang ginagawa niya ito ay tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata dahil batid niya rin sa kanyang sarili na labag ito sa kanyang kalooban ngunit wala na siyang magawa kundi turuan ng leksyon ang mga tao. Bumabangon ang kapangyarihan niya at nagsimulang ikwento ni Lepenhart kung paano siya nagsimula bilang isang simpleng dakilang mangkukulam.
Noon pa man, tumigil na ang mga tao sa pagturing sa ibang lahi bilang kanilang kapantay. Ang mga elf ay ginawang magagandang taga-silbi dahil meron itong mahabang buhay, at ang mga dwarf naman ay pinilit magmina dahil sa husay ng kanilang kasanayan. Ang mga orc ay ginawang mga matitibay na trabahador, at ang mga troll ay pinagsamantalahan para sa kanilang kakayahang gumawa ng mga gamot at magpagaling ng ilang mga karamdaman. Wala ni isa sa kanila ang ginawang tao, lahat ay parang ari-arian lang. Ngunit sa isang paglalakbay, nakilala ni Lepenhart ang ilan sa mga tribo ng ibang lahi. Doon niya unti-unting naunawaan kung paano sila nabubuhay. Nagsimula rin siyang matutunan ang kakaibang mahika ng bawat lahi, mula sa kakayahang kontrolin ang kalikasan ng mga elf, hanggang sa mahiwagang ritual ng mga troll. Dahil dito, siya ang naging kauna-unahang nilalang na umabot sa paggamit ng 10 Circle Magic Power sa buong kasaysayan. Unti-unti, nagbago ang kanyang pag-iisip. Nagsawa siya sa panunood ng pang-aalipan ng mga tao sa ibang lahi at sinimulan niyang iligtas ang mga nilalang na pinahihirapan. Ngunit habang lumalaki ang kanyang nasasakupan, lalo ring naging mahirap itago ang sarili sa mga tao. Dumating ang panahon na kahit hindi pa siya nakikipaglaban, inaabangan na siya ng mga sundalo para sugurin. Ang totoo, mas malakas at mas makabago ang teknolohiya ng tao, kaya't sa bawat pagtatanggol niya, mas lumalawak ang kanyang pamayanan. Dito nabuo ang imperyo ng Antares, hindi dahil sa galit sa sangkatauhan, kundi para maging ligtas na tahanan ng mga nilalang na pinatalsik ng mundo. Ngunit ngayon, wasak na ang lahat. Kahit mapayapa ang mga naninirahan dito, mga nilalang lang na naghahanap ng katahimikan, tinawag pa rin silang mga taga-samba ng hari ng dilim. Marahil, ang pagtingin sa hukbong binubuo ng maraming lahi ay nagdulot ng takot sa mga tao, ngunit hindi yun sapat na dahilan para patayin ang mga inosente. Pagkatapos, pinakawalan niya ang kanyang mahika bilang pinuno ng lupain ito dahil tungkulin daw niyang ipagtanggol ang kanyang bayan. Ngunit si Alex Vaughn ay hindi kinaya ang unang atake ni Lepenhart at lumipad siya sa ere at bumagsak ng malakas sa lupa sabay nagtamo ito ng matinding pinsala dahilan para mawalan siya ng malay. Sinasabi ni Lepenhart na tinatawag siyang bayani ng marami dahil bihasa raw siya sa espada at sa mahika. Pero sa totoo lang, hindi niya lubos na napag-aralan ang alinman sa dalawa. Sa huli, ang tunay na pinakamalalakas ay ang mga dalubhasa. At ngayon, kaharap na niya ang isa sa kanila at ito ay walang iba kundi ang King Fist, isang mandirigmang may pambihirang lakas at tibay. Para kay Lepenhart ay madali lang ang mga nauna niyang nakalaban pero ang lalaking kaharap niya ngayon ay ibang-iba sa lahat. Ilang sandali pa ay bigla na lang sumugod si Tesron upang umatake at mabilis itong nagpakawala ng napakalakas na suntok ngunit madali namang nakailag si Lepenhart. Alam niya na ang taong ito ay inalay ang buong buhay para paghusayan ang iisang teknik kaya ganito ito kalakas. Hindi magiging madali ang labanan laban sa isang katulad nito. Biglang sumabog ang panlabas na harang ng kastilyo at bumagsak ang mga pader. Nang lingunin ni Lepenhart ang pinanggalingan ng pagsabog, nandoon na agad si Tesron, mabilis na sumusugod at nakahandang wasakin ang kanyang depensa gamit ang malakas nitong siko. Bagamat gumamit na si Lepenhart ng magic barrier ay tinamaan pa rin siya ng matindi sa ulo at nagtamo ng matinding pinsala. Dumadanak ang dugo sa kanyang ulo pero may pagdadahilan niyang sinabi na ayos lang siya sabay gumamit siya ng mahika para bahagyang maibsan ang pinsala. Subalit alam niya sa kanyang sarili na kung magtatagal pa ito ay siguradong matatalo siya lalo na't abala pa siyang magplano habang patuloy ang kanilang nagiging laban. Lalong lumapit si Tesron, sinasabing padadamihan niya ito ng kapayapaan. Habang inaayos pa ni Lepenhart ang kanyang bungo, idinagdag pa ni Tesron na palalayain niya ang lahat ng sangkatauhan sa nababadyang panganib sa kanilang lahi. Doon na pagtanto ng ating bida ang totoo, katulad ng iba, naniniwala si Tesron na ang tanging likas na estado ng ibang lahi ay pagiging alipin. Ngunit hindi ito matatanggap ni Lepenhart na kahit isa pa siyang tao ay hindi siya makakapayag na mawala ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng lahi at mangibabaw ang kasamaan ng mga tao. Kaya naman may inabot siyang bagay mula sa kanyang mata, isang sinaunang artifact na kilala bilang mata ng panahon at espasyo na nagmula pa sa ancient ruins. Kahit siya na nag-iisang marunong gumamit ng 10 Circle Magic Power ay hindi pa rin alam kung paano ito gamitin at kung ano ang kaya nitong gawin ngunit ito lang ang unang pumasok sa kanyang isipan na baka magpapabago ng lahat. Nagtanong si Tesron kung ano ang balak niya. Sabi ni Lepenhart, babaguhin niya ang espasyo at panahon. Kayang pakialaman ng artipaktong ito ang takbo ng oras at bigyan ng kapangyarihang lumabag sa mga batas ng kalikasan. Wala siyang ideya kung paano ito paganahin, pero wala na rin siyang ibang opsyon. At matapos niya itong sabihin ay hinamon pa niya si Tesron na kung kaya niya daw siyang pigilan ay subukan niya. Nang marinig ni Tesron ang pinaplano ni Lepenhart ay agad siyang kumilos kung saan mabilis siyang sumugod habang nakahanda na rin itong umatake. Sumigaw si Lepenhart na hindi siya makakapayag na mamatay sa ganitong paraan. Kumislap ang liwanag sa kanilang mga mukha, at sumumpa si Lepenhart na hindi siya matatapos sa ganito at tuluyan na niyang inactivate ang artifact na kanyang hawak-hawak.
Subalit sa isang iglap ay tumama ang kamao ni Tesron sa mismong artifact at kumalat ang usok sa tuktok ng kastilyo. Isang dambuhalang ball ang enerhiya ang nabuo habang patuloy sa pagsuntok si Tesron at habang lumalaki ito ay tuluyan ng naglaho ang buong imperyo. Nagbago ang tagpo kung saan tahimik ang paligid. Isang ibon ang payapang nakadapo sa sanga malapit sa isang maliit na kubo. Humahampas ang hangin sa kurtina habang may isang tao sa loob na nagtatanong kung anong huni ang naririnig niya. Mainit at komportable ang kanyang pakiramdam at dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Sa kanyang pagmulat ay isa lang ang nais niyang malaman kung gumana ba ang paggamit niya sa artifact. Alam ng ating bida na magaling siya sa mahika, pero hindi niya inaasahang mapapagana ang bagay na iyon gamit lang ang kanyang talento. Umupo siya at sinusubukang unawain kung nasaan siya ngayon. Tiyak siyang naglakbay siya sa nakaraan, pero hindi pamilyar ang lugar na kinaroroonan niya ngayon. Nagsimula siyang tumayo at naglakad sabay hamampas ang paa sa sahig, isang paa na may sukat na parang isang malaking tao. Tiningnan niya ang kanyang katawan at napansin ang malaking pagbabago dito kaya naman napabulong siya sa kanyang sarili na kahit ang pinakamalalakas na lalaki ay mapapaiyak kapag nakita ang katawan na mayroon siya ngayon. Mabilis siyang nagtungo sa harap ng salamin at laking gulat niya kung sino itong nilalang na nakikita niya ngayon. Puno ng kalyo ang mga kamay, may mga peklat sa buong katawan. At sa ibabaw ng kanyang muscle, may mas marami pang muscle, at mas marami pang muscle na nakapatong sa mga iyon. Pero walang saysay ang lahat ng ito para sa isang tulad niya. Isang mangkukulam, dalubhasa sa mga summoning at magic circle. Muling tanong niya sa kanyang sarili na ano ba daw ang magagawa niya gamit ang 6 na malahalimaw na abs na meron siya ngayon. Bukod pa dyan ay kini-question niya rin ang kanyang mukha kung ano nang nangyari sa dati niyang kagwapuhan. Mahal siya ng mga babaeng elf noon, pero ngayon, nakatingin siya sa salamin at di maintindihan kung bakit parang kusang kumikilos ang kanyang muscle. Malaking tanong niya sa sarili kung pumalpak ba daw ang relikya o baka naman nasa katawan na siya ng ibang tao. Isa pang posibilidad na tumatakbo sa kanyang isipan ngayon na baka hindi ito ang nakaraan. Makapal ang kilay niya ngayon, matulis ang panga, at kung magpapahaba naman daw siya ng balbas ay magmimistulang kahawig niya mismo ang hari ng kamao na si Tesron. Sa mismong sandaling iyon, may tumawag sa pangalan ni Tesron nagtatanong kung kailan siya babangon. Isang dambuhalang lalaki ang pumasok sa silid na kanyang kinaroroonan at tila 16 na talampakan ang taas nito. Nagulat si Lepenhart sa matanda ngunit dire-diretso lang itong nagtanong kung bakit daw nasa loob pa siya. Ang araw daw ay mataas na at dapat sana raw ay nagsasanay na siya ngayon. Pinagpag ng matanda ang balbas niya, sinabing parang ngayon lang siya nakita ni Tesron. Sagot naman ng ating bida, totoo ngang hindi niya ito kilala. Ngunit sabi lang ng matanda na tigilan na niya ang pagpapalusot gayong gamit na daw ang mga dahilan na ganyan. Dagdag pa ng matanda na 2 beses na itong sinubukan niya noon at hindi na ito uubra ngayon. Matapos magsalita ng matanda ay hinawakan nito ang ulo niya na parang bola ng tenis at hinila palabas habang sinasabi na simulan na nila ang pagsasanay. Doon naging malinaw ang lahat kay Lepenhart, ang dakilang ikasampung bilog na mangkukulam, ay napunta sa katawan ng pinakamalakas na tao sa mundo. At kung pagbabasehan ang lahat ng nangyayari sa paligid, ang matandang kasama niya ngayon ay walang iba kundi si Gerard Chrome, ang naunang hari ng kamao, at ngayon ay nagsisilbing tagapagsanay ni Tesron. Nalipat ang eksena sa labas kung saan makikita natin ngayon si Lepenhart na tila kaawa-awa ang kalagayan gayong nakatali ang dalawa nitong mga paa at pilit pang kinukumbinsi ang matanda na pakinggan siya kahit sandali lang. Subalit tila walang pakialam ang matanda at tinakpan lang ni Gerard ang bibig ng ating bida, sabay sabing masyado raw itong madaldal ngayong araw. Pagkatapos ay kumuha ito ng kawayan sabay seryosong sinabi na magsisimula na ang kanilang pagsasanay. At bago pa makapaghanda ang kawawang si Lepenhart ay agad na siyang nakatanggap ng napakatinding palo at diretso itong tumama sa kanyang sikmura na nagpabaliktad ng kanyang kalamnan. Napaluha agad ang ating bida dahil sa matinding sakit na tinatamo niya ngayon at naguguluhan kung ano bang nangyayari. Ngunit ang hampas na kanyang natanggap ay panimula pa lang pala iyon gayong ilang sandali lang ay muli na namang nagsimula ang kanyang kalbaryo. Mabilis at sunod-sunod na palo ang pinakawalan ni Gerard mula sa iba't ibang parte ng kanyang katawan at sa bawat hagupit nito ay napapasigaw siya sa sobrang sakit. Sa kalagitnaan ng nangyayari sa kanya ngayon ay naalala ng ating bida si Ceres ang matapang na babaeng elf na kanyang kasintahan at iniisip niya kung ano na kaya ang kalagayan nito dahil pakiramdam niya na ito na ang kanyang katapusan. Habang nagpapatuloy ang mga pagpalo ay napansin ni Gerard na parang mas mahina ang katawan ngayon ni Tesron. Kaya naman tila naniniwala na siya na mukhang totoo nga na nawala ang alaala nito. Ngunit para sa kanya ay hindi naman malaking isyo yun gayong ang Marshall Clan Gym Unbreakable ay kilala sa matitinding training, at hindi na bago na may nawawala ng memorya sa sobrang bagbog. Ang mahalaga daw ay babalik din yun lalo na kung dadagdagan pa ang sakit na nararamdaman nito. Sa isip-isip ng matanda ay ang pinakamabilis na paraan para maibalik ang alaala ay ang saktan palalo si Tesron.
Habang pinapalo si Tesron, nagsimula si Gerard sa isa na namang litanya. Ang kahinaan ng tao ay ang pagiging palaasa sa armas. Ayon sa kanya, tanging mga hangal lang ang pipili ng espada o baluti kaysa palakasin ang sarili. Ang tunay na mandirigma ay hinaharap ang sariling kahinaan, hindi ito tinatakasan sa pamamagitan ng kagamitan. Para sa kanya, ang katawan ng tao ay tulad ng bakal, kapag pinukpok ay mas lalong titibay. Habang patuloy ang pambubugbog, ang ating bida ay nananatiling nakatali, walang magawa. At habang si Gerard ay walang tigil sa kanyang pagsasanay ay iniisip nito na hindi lahat ay tumitibay sa ganitong paraan. Iilan lang talaga ang may kakayahang gawing bakal ang dating mahinang katawan, kaya nga kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong ito. Binalikan niya ang ating bida, sabay sabing kailangan nitong matuklasan ang malawak na dagat sa loob ng sarili niya. Pero ang tanging naiisip lang ng ating bida ay ang mga araw na kasama niya si Ceres na mayroong katahimikan at kapayapaan. Pagsapit ng takip silim, matapos ang buong araw ng walang humpay na palo, sinabi na rin ni Gerard na tapos na ang pagsasanay at pwede na itong magpahinga. Nanginginig sa pagod si Lepenhart at nakahinga na rin siya ng maluwag gayong hindi siya tuluyang namatay sa kamay ng malupit na matanda. Bukod pa dyan ay nagpasalamat din siya sa kanyang katawan dahil sa pagiging matibay nito dahilan para makaligtas siya ngayong araw. Sa loob ng isang maliit na kubo ay tila tulala pa rin siya habang nakababad ang kanyang katawan sa isang bathtub na puno ng potion. Iniisip ni Lepenhart na sa mundong ito ay 10 silver ang halaga ng isang hilang potion ngunit ang buong batya na kinalalagyan niya ngayon ay punong-puno nito kaya naman hindi niya kayang isipin kung magkano ang ginastos dito. Tinanong niya ang kanyang master kung bakit kailangan niyang gawin ang ganitong bagay ngunit pasimple lamang siyang sinagot ng matanda na ang bakal ay kailangang palamigan bago muling pukpukan. Unti-unting naunawaan ng ating bida ang lohika ng training na ito kung saan ibubunyag ang mga muscle hanggang halos mapinsala, tapos agad gagamit ng aura at potion para pagalingin bago pa maramdaman ang buong epekto ng pinsala. Sa ganitong paraan, mabilis ang pagdevelop ng katawan at resistensya. Hindi lang pala basta pambubugbog, may sistema pala ito. Alam niya mismo kung gaano katibay ang katawan ni Tesron sa laban nila noon. Kaya kahit paano, kumpirmado na niya, talagang bumalik siya sa nakaraan. Ngunit ang tanong niya sa kanyang sarili ay nasaan na ang batang bersyon ni Lepenhart sa panahong ito at ano na ang ginagawa niya ngayon. Isa pang katanungan niya na posible kayang sabay na umiral ang dalawang kaluluwa sa iisang time-space dimension. Sa isip niya, dalawang bagay lang ang posibleng paliwanag. Una, ang batang Lepenhart ay buhay pa rin sa sarili niyang katawan habang ang isipan na meron siya ngayon ay nasa katawan naman ni Tesron. Ikalawa, ang katawan ng batang Lepenhart ay inaangkin na ngayon ng kaluluwa ni Tesron o sa madaling salita ay nagkapalit sila ng katawan habang dala-dala ang kanilang mga lumang alaala mula sa dating buhay. Sa susunod na tagpo, dumating si Gerard dala-dala ang isang bundok ng pagkain sabay inutusan niya si Lepenhart na agad na kumain dahil kailangan daw punuin ng nutrisyon ang katawan matapos ang matinding training. At nang matapos ang ating bida na kumain ay agad na pinatakbo ni Gerard paakyat ng bundok si Lepenhart upang madali daw nitong matuno ang kanyang mga kinain. Pagdating sa tuktok ng bundok ay inutusan agad ng matanda si Lepenhart na mag-push up gamit ang kanyang isang daliri habang may pagbabanta nitong tanong kung gusto na ba daw nitong ituloy ang nauna nilang pagsasanay na agad naman tinutulan ni Lepenhart kaya mabilis siyang sumunod. Ang sumunod naman ay pinag-sit ups siya ng ilang daang beses ng kanyang master sa gilid ng bangin habang nakabitin sa sanga ng puno kaya naman hindi maiwasan na magreklamo ng ating bida sa kanyang isip kung kailan matatapos ang ganitong pagsasanay. Lumipas ang buong araw at ngayon ay nakabalik na si Lepenhart sa kanyang silid kung saan agad siyang bumagsak sa kanyang kama dahil tila mawawasak na ang kanyang katawan dahil sa sobrang pagod. Subalit sa kabila ng lahat, iisa lang ang nasa isip niya, ano na ang nangyayari sa dati niyang katawan. Wala siyang ideya kung paano maaapektuhan ng lahat ng ito ang kinabukasan, lalo na kung magkita silang dalawa. Isa sa mga batas ng universo ay ang pagkakaroon lamang ng iisang kaluluwa, at kung may dalawang Lepenhart sa iisang panahon, baka parehong mabura ang kaluluwa nila. Naalala niyang may 10 taon pa bago magsimulang magtrabaho ang batang Lepenhart bilang warlock. Sa ngayon, malamang ay abala pa ito sa pagbabasa sa Magic Tower. Pero paano kung totoong inangkin ni Tesron ang kanyang katawan? Kung ganoon, siguradong hahanapin siya nito. Pero may problema, ang lakas ni Tesron ay galing sa katawan. Ang katawan ni Lepenhart ay sobrang payat. Ang training na ginagawa ni Gerard ngayon ay imposibleng kayanin ng tunay niyang katawan mag-isa. Ngunit kung totoong si Tesron ang nagmamay-ari ng katawan niya ngayon ay malamang daw ay makakaisip ito ng paraan kung paano niya ito palalakasin. Maya-maya pa matapos ang ilang pag-iisip ng ating bida ay napagdesisyonan niyang tumakas sa malupit na matanda. Kaya naman pagsapit ng hating gabi ay lumabas siya ng pinto sabay sigaw na ang tanging layunin niya ngayon ay makatakas mula sa impyernong ito. Mabilis siyang kumaripas ng takbo habang iniisip na kailangan niyang makaalis sa lugar na ito kahit na ano pang mangyari at sinasabi na hindi na siya babalik pa dito kahit kailan.
Subalit hindi pa man nakakalayo si Lepenhart ay bigla niyang nasalubong ang kanyang master kung saan sarkastiko nitong tanong kung saan pupunta ang pinakamahal niyang disciple. Nabigla ang ating bida at nagtataka kung paano ito agad na sumulpat na hindi man lang niya nararamdaman ang presensya nito. Sinabi ni Gerard habang hinahaplos ang kanyang balbas na mga 9 na buwan na mula nang huli siyang tumakas, at ito na ang ika-9 niyang pagtatangka. Sinubukan ni Lepenhart ipaliwanag na hindi siya si Tesron kundi si Lepenhart, isang mangkukulam. Sinabi ni Gerard na napakalikhaing kwento iyon, at ngayong beses ay talaga namang maganda ang ginawa niyang kwento. Noong nakaraan, sinabing galing siya sa ibang mundo, nakasalamuhan ng mga Diyos at dragon, at dati namang ipinangako na siya ay reinkarnasyon ng isang martial artist mula sa isang silangang kontinente. Ngunit ang bagong dahilan niya daw na isa siyang mangkukulam na nagngangalang Lepenhart ay muntik na siyang mapaniwala. Hinampas siya sa ulo ng kanyang master at sinabi na panahon na para bumalik sa pagtulog, kaya't agad na hay nila pabalik sa pamamagitan ng buhok si Lepenhart malinaw na hindi matatakasan ang lugar na iyon. Sa sumunod na eksena, sinubukan niyang palihim na umalis ng maaga sa umaga ngunit nahuli muli, sinubukang tumakas sa ilalim ng tubig ngunit nahuli ulit at dinala pabalik sa bundok. Ang lalaki na sa hinaharap ay magiging kilala bilang hari ng mga kamao ay sa ngayon ay desperadong tumatakas sa mahirap na pagsasanay. Sinabi ni Gerard na mahigit 130 taon nang ginagamit ang kanyang pamamaraan sa pagsasanay at wala pang estudyante ang nakatakas sa kanya. Alam ni Lepenhart na kahit makatakas siya, hahanapin siya ng matanda saan man sa mundo at ipapabalik sa bundok kaya marahil mas matalino na humingi ng pahintulot para umalis ngunit sa huli ay tinuwanan lamang siya ng kanyang master senyales na hindi pa rin ito pumapayag. Lumipas ang 2 taon, habang binabato siya ng mabigat na bagay sa pader ay bigla namang naputol ang mabibigat at malalaking kadin ang bumabalot sa kanyang buong katawan. Agad na binati ni Gerard si Lepenhart dahil ang pagkawasak ng mga naglalakihang kadina sa kanyang katawan ay patunay lamang na matagumpay na niyang na-awaken ang kanyang aura. Alam ng ating bida na kahit si Cyrus na tinaguri ang Sword Saint at ang kilalang mandirigmang isa sa pinakamalakas na aura welder sa hinaharap ay hindi na ipamalas ito noong nasa edad na 20 taon pa lamang siya ngunit siya na hindi pa tumatapak ang edad sa 20 ay agad nang na-awaken ang paggamit ng aura. Sa kabilang banda naman ay tila gustong malaman ni Gerard kung bakit nagulat ang kanyang estudyante dahil para sa kanya ay ito na ang pinakamababang inaasahang resulta sa kanilang ginawang pagsasanay. Ipinaliwanag ni Gerard kay Lepenhart na kapag nalampasan na niya ang ilan nilang pagsasanay ay mas lalong lumalakas ang kanyang survival instinct para mabuhay, at sa paglago ng koneksyon ay lumakas din ang kanyang enerhiya at mula rito ay nagigising ang tinatago niyang aura sa katawan. Dagdag pa niya na gayon daw na na-awaken na niya ang kanyang aura ay panahon na upang matutunan naman niya ang mga bagong teknik. Nagtanong naman si Lepenhart sa kanyang master kung anong uri ng pagsasanay o kakayahan ang matututuhan niya at mabilis naman na sinabi ni Gerard habang abot langit ang ngiti na magsisimula na silang maglab ang dalawa gamit ang kanilang mga kamao. Nagpatuloy ang masalimuot na pagsasanay ng ating bida kung saan wala na talaga siyang nagawa pa para umalis at tinanggap na lamang niya ang kanyang kapalaran sa kamay ng kanyang master. Lumipas ang 3 taon at lumipat ang eksena sa gitna ng isang talon kung saan nakatayo si Lepenhart sa paanan nito at sinusubukan na i-activate ang Horn of Calamity na isa sa pinakamalakas na teknik na itinuro ng kanyang master habang pinagsama-sama ang aura sa kanyang kamao. Huminga siya ng malalim habang nasa matinding focus at nang mailagay na niya ang sapat na enerhiya sa kanyang kamao ay inihagis niya ang napakalakas na suntok diretso sa pader ng bangin. Sinabing nakaipon siya ng 3 layers na tila siyang kasalukuyang hangganan nito at sa isang iglap lang ay mabilis na nawasak ang napakalaking bahagi ng pader. Simpleng teknik ito na nagpapalapit ng lahat ng enerhiya sa katawan sa isang malakas na suntok, at ang aura ay nakaayos sa mga layer na parang singsing ng isang sungay. Sa pinakamataas na antas ay maaaring makabuo ng 9 na layer o level at sabi ng kanyang master ay may kakayahan na itong pumatay ng isang Diyos. Sa nakaraang buhay ni Lepenhart ay naalala niya na si Tesron ay umabot lang sa ika-7 layer ng paggamit ng pinakamalakas na teknik ng Gym Unbreakable at maging si Master Gerard ay hindi rin naabot ang tugatog ng lakas nito gayong hanggang pang-8 level lamang ang kanyang napagtagumpayan. Naalala rin ng ating bida na sinabi ng kanyang master na sa araw na maabot niya ang pang-4 na level ng paggamit ng teknik ay papayagan na siyang umalis sa lugar na ito ngunit ngayon ay umalis naman ang matanda para magtungo sa kanayunan at mukhang may inaasikaso itong importanteng bagay. Kaya naman ngayon sa isip-isip ni Lepenhart ay may pagkakataon siya para muling subukan ang paggamit ng mahika gayong wala naman sa kanyang makakakita. Sinimulan niyang pagpraktisa ng lumang mahika ang kapangyarihan ng Demon King. Sa kabila ng inaasahan na puro suntok lang ang gagamitin niya, natatandaan niyang maaari pa rin niyang gamitin ang mga spells mula sa nakaraang buhay basta makalikom lamang siya ng sapat na mana. Bumubuo siya ng bowl ang enerhiya gamit ang mahika na tila bala ng isang malakas na sandata sabay itinira niya ito sa isang malaking puno para doon pasabugan.
Subalit nang sumabog ang bowl ang enerhiya sa katawan ng puno ay nasaksihan niyang sobrang hina nito at napagtanto niyang mas malakas pa rin ngayon ang kanyang mga suntok na nakakabasag ng bundok. Nalilito si Leppenhart dahil sa dami ng nalalaman ay hindi umaayon ang kanyang katawan at nagsisimula siyang magduda kung posible ba talagang maging isang mangkukulam sa ganitong kalagayan. Habang naguguluhan ang ating bida ay mabilis naman siyang naging alisto nang maramdaman niyang may nilalang ang papalapit sa kanyang lokasyon. Bukod pa dyan ay nararamdaman din niyang ang enerhiya na nagmumula dito ay hindi nanggagaling sa isang tao. Maya-maya pa ay lumitaw ang berdeng paa at kasunod nito ay nagpakita ang isang orc habang hawak-hawak nito ang kanyang espada dahilan para mas lalo siyang maging alisto. Nagkatinginan sila ni Leppenhart at seryoso niya itong pinakiramdaman kung may gagawin ba itong hindi maganda. Ilan sandali pa ay nagsalita ang orc at sinabi sa ating bida na magpanggap itong hindi siya nakita at nakakasigurado daw siyang hindi niya ito papasladyan. Nang marinig ni Leppenhart ang sinabi ng orc ay hindi agad siya gumawa ng aksyon bagkus ay kinilatis pa niya itong mabuti at ayon sa hugis ng pangangatawan nito ay nakakasigurado siyang nasa edad 3 o 4 na taong gulang pa lamang ito. Bukod pa dyan ay may hinala rin siyang tumatakas ang batang orc mula sa isang labanan. Batid ng ating bida na dahil nakikipag-usap ang orc sa kanya ay wala talaga itong masamang binabalak gayong hindi rin naman talaga likas na agresibo ang mga orc at mas gusto nilang umiwas sa mga gulo. Kaya naman sinimulan na rin niya itong kausapin sa pamamagitan ng lengguwahe ng mga orc at tinanong niya ito kung may humahabol ba sa kanya. At nang marinig ng batang orc na kayang gumamit ng taong kaharap niya ng kanilang wika ay sobra siyang nagulat kaya naman nagtataka niya itong tinanong kung paano nito natutunan ang kanilang lengguwahe. Gayunpaman ay simple lamang itong sinagot ni Leppenhart at kanyang ipinaliwanag na nakasalamuhan na niya ang ilang mga orc at dito siya natuto ng kanilang ginagamit na salita. Agad na ibinaba ng batang orc ang kanyang ulo at sinabi na pinagpala sila ng tadhana sa pagkikita na ito sabay inamin na nga niyang may mga humahabol sa kanya. Nang makumpirma ni Leppenhart ang totoo ay mabilis niyang iminungkahe sa batang orc na matutulungan niya ito sa kanyang problema ngunit kailangan niya munang magtiwala sa kanya. Agad namang sumagot ang batang orc na ang sinumang marunong ng kanilang wika ay parang kapatid na nila lalo na at nararamdaman niyang may dalisay na kaluluwa ang ating bida. Ngunit bahagyang nagpaalala ang batang orc na ang gagawing pagtulong daw ni Leppenhart sa kanya ay maaaring maglagay sa kanya sa kapahamakan. Gayunpaman ay napansin niya na kakaiba ang paraan ng pagsasalita ng batang orc na tila ba may dugo itong maharlika kaya naman pumayag pa rin si Leppenhart na ito ay tulungan. Kaya naman muli ay lakas loob niyang sinabi na huwag itong mag-alala sa kanya dahil may sapat siyang kakayahan para tumulong at ang kailangan lamang daw nitong gawin ay magtiwala. At pagkatapos ay agad na nagsimulang bigkasin ng ating bida ang isang oras yun habang unti-unting bumubukas ang isang uri ng portal sa loob ng pader na kanyang winasak kanina. Ipinaliwanag ni Leppenhart na gumamit siya ng mahika upang itago siya at proteksyonan at ito daw ang kanyang magiging sandata para makaligtas sa mga humahabol sa kanya. Gulat na gulat ang orc at nagtatakang napatanong kung isa ba talaga siyang salamangkero gayong para ito pa lamang ang unang pagkakataon na nakakita siya ng gumagamit ng mahika na may bato-batong katawan. Gayunpaman ay sobrang nagpapasalamat daw siya sa kabutihan ng ating bida at hindi rin nagtagal at tuluyan na siyang nagtago sa loob ng portal. Ilang sandali pa matapos makapasok ng batang orc sa portal ay siya namang narinig ni Leppenhart na may iba pang nilalang ang paparating. Maya-maya pa isang grupo ng mga bounty hunter ang dumating at nagreklamo ang isa sa kanilang mga kasamahan habang sinasabing sobra na daw ang kanilang pagtsatsaga para lamang sa kaunting pilak. Tuluyan nang nakalapit ang grupo ng mga bounty hunters sa lokasyon ng ating bida at agad na tinanong ng isa sa kanila kung may dumaan daw dito na isang orc. May isa pang lalaki na nagsabing magbibigay siya ng gintong barya kung totoo ang sasabihin nito. Ngunit tinanong naman ng kasama niya kung seryoso ba siyang magbabayad ng ginto at agad naman itong sumagot ng malutong na tawag gayong pakana lamang pala niya ito para magsalita ang ating bida. Tahimik lang si Leppenhart at sinabing wala siyang nakita na kahit na anumang orc na dumaan dito ngunit bigla namang may isang nakapansin ng mga bakas ng paa at batid nilang hindi ito nagmula sa tao. Ayon sa isang bounty hunter malinaw daw na mga yapak iyon ng isang orc at doon siguro ito dumaan. Doon lang naalala ni Leppenhart na nakalimutan niyang takpan ang bahaging iyon. Ngunit kalmado pa rin siyang nagsabi na bawal pumasok sa kanyang tahanan. Isang bounty hunter ang tumingin sa kanya ng masama, tinanong kung nababaliw na ba siya at tila ba gusto niyang mamatay. Tahimik lang ang ating bida, nakakrus ang mga braso habang nakatitig sa kanila. Nagsimula ang bulungan ng iba at mukhang batak daw ito at kailangan nilang mag-ingat. Bigla na lang lumitaw ang isang bilog na may kulay lilang mahika sa ilalim ng kanyang mga paa. Naalala niya ang turo ng kanyang guro, ang kamao ang pinakamapanganib na sandata, at ang paggamit ng anumang armas ay isang uri ng pagpapakita ng kaunting awa. Ang totoo, kapag gumagamit siya ng armas, mas humihina siya. Pero sa pagkakataong ito, kumuha siya ng malaking pamalo at sinabing huwag mag-alala dahil hindi naman daw sila mamamatay sa hampas nito habang nanglilisik ang mga mata at may malademonyong ngiti.
Dahil sa ginawang aksyon ng ating bida ay nagpantig ang mga tenga ng mga patay gutom na hangal at sabay-sabay silang sumugod upang umatake. Napakagatlabi si Lepenhart dahil batid niya na ito ang unang pagkakataon para masubukan ang kanyang pisikal na lakas sa pakikipaglaban. At sa isang iglap lamang naging parang mga laruan na lang ang lahat dahil sa bawat was-iwas niya ng kanyang sandata ay sunod-sunod na tinatamaan ang mga patay gutom na hangal kung saan nagsisiliparan ito sa ere na parang mga basahan. Gayunpaman ay hindi pa rin nawalan ng pag-asa ang ilang mga bounty hunters na pilit pa ring lumalaban ngunit para sa ating bida ay nababagot na siya gayong madali niyang napapabagsak ang mga ito. Sa kalagitnaan ng kanyang iniisip isang hangal ang bigla na lang sumulpat mula sa kanyang likuran at buong lakas nitong inihampas ang kanyang sandata sa katawan ng ating bida ngunit ang inaasahan niyang pagkakataon para paslangin si Lepenhart ay bigla na lang nagpagulantang sa kanya gayong ang kanyang espada ay bigla na lang nanlambot at nawala sa ayos. Lumingon ang ating bida at tinapos ang laban gamit ang isang malakas na hampas. Napaisip siya kung may saysay pa ba ang katawan niyang ito dahil parang hindi siya tao sa sobra nitong tigas. Matapos ang ilang sandali ay isinunod naman ni Lepenhart ang iba pang mga patay gutom na hangal kung saan sabay-sabay niya itong pinabagsak ngunit sa kabutihang palad ay hindi naman sila tuluyang pinaslang ng ating bida. Bagamat pinatulog na ni Lepenhart ang mga iba pang bounty hunter ay itinira naman niya ang hangal na pinuno ng mga ito upang pagpaliwanagan kung bakit nila hinahabol ang batang orc. Subalit pinili pa rin itong magtapang-tapangan at bastyusan siya kahit pahalatang nanginginig na ito sa takot. At dahil mukhang wala talagang plano ang hangal na magsalita ay binugbog na lamang ito ng ating bida at tinulad sa kanyang mga kasamahan kung saan binigyan niya ito ng malulutong na sampal sa mukha sabay pinaalalahanan na huwag na nilang sasayangin ang kanilang mga lakas sa mga walang kwentang bagay katulad nito. Hindi nagtagal ay nagsitakbuhan na ang buong grupo ng bounty hunters habang humihingi ng tawad papaalis. Naiwan si Lepenhart hawak pa rin ang pamalo na kanyang ginamit at napaisip kung masyado na ba siyang nasasanay sa buhay sa bundok kasama ang kanyang master dahil nabali niya ito at sa loob-loob niya ay tila sobra siya sa pagpapahirap sa mga patay gutom na hangal. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay lumabas na rin sa portal ang batang orc at sa kanyang paglabas ay labis-labis ang kanyang pasasalamat dahil iniligtas siya ni Lepenhart at bukod pa dyan ay nakayukong nangako siyang hinding-hindi niya ito makakalimutan habang siya'y nabubuhay. Agad naman siyang sinabihan ni Lepenhart na hindi na kailangan pang yumuko ang isang mandirigmang katulad niya ngunit ayon sa batang orc ay ginagawa niya ito dahil sa kanyang pagliligtas at pagbibigay ng daan patungo sa bagong pag-asa. Dagdag pa niya na ngayon ay ituturing na niya itong guro at kapag dumating daw ang tamang panahon ay gagawin niya ang lahat para masuklian niya ang kabutihang ginawa nito sa kanya. Alam ni Lepenhart na sa kultura ng mga orc ang isang guro ay isang banal na figura na may mataas na paggalang na mahahalin tulad na sa isang kabalyero na nagsisilbi sa nag-iisa niyang hari. Muling nagbigay ng paggalang ang batang orc at nagtanong kung ano ang pangalan ng ating bida. Sa una ay parang nag-alangan pa ang ating bida at muntik na niyang mabanggit ang pangalang Tesron gayong hindi naman talaga ito ang tunay niyang katawan ngunit mabilis na nagbago ang kanyang isip. Sa halip ay ipinakilala niya ang sarili bilang si Lepenhart Wild Antares. Isang beses pang binanggit ng batang orc ang buong pangalan ng ating bida at sinabi na tatandaan niya ito at laging itatatak sa kanyang isip. Muling nagsalita ang ating bida at sinabi sa batang orc na ang buong mundo ay sinasakop na ng mga tao kaya naman tinanong niya ito kung saang lugar nito binabalak na pumunta o tumira. Agad namang sumagot ang orc na malawak ang kontinente at tiyak na may lugar para sa kanya para mamuhay ng payapa at kung wala naman daw ay pipiliin na lamang niyang mamatay ng lumalaban kesa ang maging alipin ng mga tao. Dahil sa sinabi ng batang orc ay mas lalong naantig ang puso ng ating bida kaya naman binanggit ni Lepenhart ang isang lupain sa Timog Silangan na halos 2 linggo ang layo mula sa lokasyon nila ngayon at kilala bilang kabundukan ng Rakat na nasa rehiyon na tinatawag na lupain ng mga hamon. Dagdag pa niya na may narinig siyang tribo ng mga orc na nagtatago roon at ito ang Blue Bear Tribe. Matapos ang kanilang pag-uusap ay nagpasalamat ang batang orc at agad tumakbo palayo at para sa kanya ay sapat na ang impormasyon na ibinigay ni Lepenhart para puntahan ang lugar na tinutukoy nito. Habang pinagmamasdan ng ating bida ang batang orc na tumatakbo palayo ay doon lang niya naalala na hindi pa niya nalalaman ang pangalan nito kaya naman habang hindi pa ito masyadong nakakalayo ay pasigaw niya itong tinanong. Mabilis na huminto ang batang orc at lumingon sa lokasyon ng ating bida at malakas na sinabi na ako ang anak ni Croa na tagapagdala ng huling palakol at ang pangalan ko ay Tased. Nang marinig ni Lepenhart ang pangalang Tased ay nanlaki ang kanyang mata at tumayo ang mga balahibo sa buong katawan dahil ang pangalang ito ay isa sa hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Si Tased ay ang isa sa 4 na Heavenly Warrior ng ating bida na nakasama niya at nasawi sa pakikipaglaban sa nakaraan niyang buhay noong mga panahon na sinasakop ng mga tao ang sanlibutan. Bukod pa dyan naalala din niya ang magandang naging takbo ng buhay nito kahit na papaano gayong habang lumalaki si Tased ay naging dominante ito sa kanyang lahi at hinirang na pinuno ng Blue Bear Tribe at naging pinakamalakas sa buong kasaysayan ng mga orc.
Nagkaroon ng malaking katanungan ang ating bida sa kanyang isip dahil paano naging pinuno ng Blue Bear Tribe si Tacet kung totoo mang si Tesron pa rin si Lepenhart ay imposibleng tulungan ng dating siya ang isang orc tulad ni Tacet. Dito ay unti-unti nang nabubuo sa kanyang isipan na mukhang kakaibang direksyon ang tinatahak ng kapalaran dito sa bago niyang buhay. Habang nakaupo sa trono naaalala niya ang kanyang itinatag na imperyo, si Tacet, ang mga orc, ang babaeng elf, at ang panday na duwende. Tahimik siyang ngumiti at umaasang balang araw, muling magtatagpo ang kanilang mga landas. Lumipas ang kalahating taon mula sa kakaibang pagkikita nila ni Tacet. Habang naghahanda si Gerard para sa isang matinding pag-atake ay pinayuhan niya si Lepenhart na ihanda ang sarili gayong mas lalo pang hihirap ang susunod na mangyayari. Ilang sandali pa ay biglang sumabog ang enerhiya sa buong paligid at sa dami ng pinagdadaanan ng ating bida ay akalain mong mas matapang na siya ngayon ngunit hindi pa rin maitatago ang takot na kanyang nararamdaman sa bawat pagsasanay na ginagawa nila ng kanyang master. Sa huling segundo bago tumama ang solidong atake ni Master Gerard ay matagumpay na na-activate ng ating bida ang Spiral Guard na isa sa pinakamalakas na pangdepensang teknik ng Gym Unbreakable at dahil dito ay pinuri siya ni Gerard dahil sa wakas ay tuluyan na niyang napangasiwaan ito. Para kay Master Gerard ay tila parang kahapon lang noong tinatawag pa ng bata ang sarili niyang si Lepenhart at sinusubukang tumakas mula sa lugar na ito. Ngunit ayon sa ating bida ay 6 na taon na ang lumipas kaya bakit binabalikan pa ito ngayon? Paalala ni Gerard na 10 taon na silang nagsasanay ng magkasama, pero ngayon lang lumalabas ang tunay na lakas ni Lepenhart kahit napuspusan na ang kanilang mga ginawang pagsasanay. Bukod pa dyan ay may isa pang pinagtataka si Master Gerard kung bakit nanatili pa rin pandak ang kanyang estudyante hindi kagaya nilang mga naunang mga Fist King na sa bawat pagsasanay ay mas lalong tumatangkad at lumalapad ang katawan. Agad na pumalag si Lepenhart at sinabing 1.90 metro na ang taas niya at hindi siya pandak. Subalit agad itong binasag ni Master Gerard na lahat ng tinuturing na tagapagmana ng Gym Unbreakable ay hindi bababa sa 2 metro ang taas. Kaya naman pasigaw niyang sinabi na malamang daw ay nilalaktawan ng ating bida ang mga breathing exercises na dapat ay bahagi ng kanyang pagsasanay. Habang pinapagalitan ng ating bida ng kanyang master ay naalala niya sa kanyang dating buhay na si Tesron ay umabot siya ng halos 2.3 metro kaya nga siguro ayaw na niyang gamitin ang partikular na teknik na iyon dahil sa laki niya ngayon ay tila sobra na kung mas lalo pa siyang tatangkad at lalapad. Nagbago ang eksena at nalipat sa tabi ng talon kung saan hinikayat siya ni Master Gerard na ipakita na ang huling bunga ng kanyang pagsasanay. Sa utos ng kanyang master ay agad na nag-focus si Lepenhart sa pagpapalakas ng kanyang enerhiya at nang makuha na niya ang tamang bilang ay mabilis siyang tumalon sa ere at inihandang gamitin ang Horn of Calamity. Bumulusok pa ibaba ang kanyang buong katawan habang nakaporma pa rin sa pag-atake at inilapat niya ang 4 na patong na enerhiya dahilan para sumabog ang tubig paitaas, yumanig ang paligid, at halos parang nabiyak ang buong karagatan. Nagsilipad ang mga bato habang pinuputol ang katahimikan ng bundok. Ngumiti si Master Gerard sabay sabing sa wakas ay hindi na raw kailangang masaktan pa ng ating bida para lang makaalis sa bundok na ito. Ngayon ay nakatayo si Lepenhart habang pinagmamasdan ang kanyang kamao dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na nagawa na niyang gamitin ang 4th superposition ng Calamity Horn matapos ang mahabang panahon niyang paghihirap sa pagsasanay sa lugar na ito. Ilang sandali pa ay idineklara ni Master Gerard na dumating na ang panahon para iwanan na daw ng ating bida ang lugar na ito at harapin ang malawak na mundo. Sa dami ng hirap na tiniis niya sa pagsasanay, ngayon ay maaari na daw siyang mamuhay ayon sa sariling kagustuhan, mabuti man o masama, hindi mahalaga, basta't siya mismo ang pumili. Habang tinatanggap ang lahat ng ito, medyo naging emosyonal si Lepenhart. Ibinahagi ni Gerard ang isang alaala, 60 taon na ang nakalipas nang tumanggap siya ng 3 aral mula sa ikatlong hari ng kamao na si Marshal King Rastal. Ang una daw ay dapat marunong kang kumita ng pera, ngunit hindi kailanman sa madayang paraan. Nagtaka si Gerard kung paano magiging kontrabida pero hindi ginagawang magnakaw. Agad na sumagot ang kanyang master na kung balak daw niya na maging kontrabida ay gawin niya ito ng may dignidad. Hindi na naman alam ni Gerard kung anong ibig sabihin ng kontrabidang may dangal, pero hindi na ito pinansin ng kanyang master at nagpatuloy lamang. Ang pangalawang aral ay laging panindigan ang mga inaapi at protektahan ito. Kung pipili kang mamuhay ng tama, siguraduhing mapagkakatiwalaan ka ng iba. Nagtanong si Gerard, paano kung ang may kasalanan ay hindi naman mahina? Sinabi ni Marshal King Rascal na hindi porket mahina ay siya na ang biktima. Hindi man ganap na malinaw ang mga sagot na ipinasa sa kanya ay itinatak naman niya ito sa kanyang isip. Bumalik ang tagpo sa pagitan ng ating bida at ni Master Gerard kung saan damako na sila sa pinakahuling aral. Ang pangatlo at pinakamahalagang aral, huwag hayaang mamatay ang pamana at aral ng Gym Unbreakable kahit na anong mangyari at kailangang hanapin balang araw ang isang tagapagmana at ipasa rito ang lahat ng kanyang natutunan. Habang pinagmamasdan si Gerard mula sa gilid, mapapansin pa rin na medyo maliit pa rin si Lepenhart sa tabi nito.
Pero nangako siya sa kanyang guro na aalalahanan niya ang lahat. Inihagis ni Gerard ang isang backpack sa kanya, at pinaalalahanan siya, bihira ang may talento, kaya huwag mong sayangin kapag may nakita ka. Sa loob ng bag ay may kaunting salapi at gamit para sa paglalakbay. Medyo nadismaya ang ating bida, 30 pilak lang ang laman. Sa alam niya, isa si Gerard sa pinakamayamang tao sa buong kaharian. Pero simple lang ang sagot ng guro, tradisyon na raw ito, kahit siya ay 25 lang ang nakuha noon. Para maibsan ang tampo, binanggit niya na may espesyal na regalo na nakatago sa isang lugar sa bundok, nakamarka sa mapa. Kung mapadaan siya roon, sulit itong hanapin. Buo na ang bihis, dala ang kanyang bag, at natanong ni Lepenhart sa sarili kung kaya ba talaga niyang basta na lang umalis. Tuluyan ang nakababa ng bundok ang ating bida ngunit naglalaro pa rin sa kanyang isipan ngayon ang gagawin niyang paglisan dahil para sa kanya ay unti-unti nang nagiging komportable ang kanyang buhay kasama ang kanyang master. Subalit mula sa pinakatuktok ng bundok ay bigla na lang sumiklab ang isang napakalakas na alon ng aura at narinig niya ang boses ng matanda dahilan para bahagya siyang kabahan. Mariing sinabi ni Master Gerard na huwag raw hayaang maging pabigat ang pamamaalam na katulad nito at ipagmalaki ang pamana ng isa sa pinakamakapangyarihang teknik na kanyang natanggap sa buong mundo. Habang binabanggit ni Master Gerard ang mga salitang ito ay ramdam na ramdam ng ating bida ang nag-uumapo na kapangyarihan ng matanda na parabang tinutulak talaga siya nito para tuklasin ang malawak na mundo at sa huling sandali ay tuluyan na talagang tinanggap ni Lepenhart ang lahat kaya naman mas binilisan pa niya ang paglisan. Nalipat ang eksena sa isang gusali sa lungsod at isang matandang lalaki ang nag-aalala sa isa pang matanda at sinabing napakadelikado ng kanyang gagawin. Subalit mariin na sinagot ng elder na kung walang ibang magsasalita ay paano na lamang daw ang kanilang malit na hanap buhay. Sa kabilang banda naman isang kabalyero ang lumapit at tinanong kung ano ang kailangan ng matanda. Agad namang sumagot ang elder at kalmado nitong sinabi na kailangan nilang bayaran ang pagkain na kanilang kinain at ang pananatili nila roon. Matapos magsalita ng elder ay mayabang na itinapon ng kabalyero ang isang gintong barya at sarkastikong sinabi na tila wala raw pakialam ang mga hangal na iyon sa kanilang dangal. Dagdag pa ng kabalyero ay sobra-sobra pa daw ang ibinigay niyang bayad ngayon. Nang makuha ng elder ang isang pirasong gintong barya ay bahagya siyang napatulala at kitang-kita sa kanyang muka ang pagkadismaya na may halong kunting lungkot. Mabilis na sulyap lang ang ibinigay ng kabalyero sa matanda at tinitiyak niya daw na ni minsan ay hindi pa nakakita o nakahawak ang mga katulad nilang mahihirap subalit muling nagsalita ang elder at nauutal-utol pa niyang sinabi na kulang pa ang ibinayad nito. Nagulat ang kabalyero nang marinig ang sagot ng elder at napatingin ng masama na tila ba na insulto. Tinanong kung akala ba ng matanda ay wala siyang alam sa presyo sa merkado dahil kabilang siya sa pamilyang maharlika. Dahil sa inis ay bigla nitong sinuntok ang matanda sa mukha sabay sabing ang kapal ng mukha nitong lokohin ang isang kabalyerong tulad niya. Walang nagawa ang elder kundi damdamin ang mapait niyang sinapit sa hangal na kabalyero ngunit ang iniisip lang niya ngayon ay wala silang pinagkaiba sa mga bandido gayong ginamit na nila ang kanyang bahay, ang pagkain, at ngayon ay isang gintong barya lang ang kapalit. Biglang may lumapit na isa pang lalaki at nagtanong kung anong problema sabay tinawag nito ang kabalyero sa pangalang Edward. Mabilis namang sumagot si Edward at pinangalanan niya ang bagong dumating na lalaki bilang si Young Lord Stephen at sinabi na tinuruan niya lang ng leksyon ang isang hangal na matanda. Ngumiti si Stephen at mayabang na sinabi na puro kaawa-awang tao raw ang nasa lugar na ito, kaya hindi raw pwedeng kaawaan ang mga karaniwang tao lalo na at hindi daw nito mga alam kung saan sila tamang lulugar. Sa sumunod na kabanata, makikita ang tahimik na buhay noon ni Lepenhart. Payat, butot balat at tila walang lakas ngunit sa kabila nito ay may isang masayahing babaeng elf na palaging nasa tabi niya, isang napakagandang elf na may gininto ang buhok na lagi siyang pinapangiti. Isang beses sinabi nito sa kanya na parang isang maayos at pulidong espada ang kanyang kilos. Ngayon, habang nakatitig sa salamin, iniisip ng ating bida kung anong klaseng isinumpang nilalang na ba ang kanyang naging anyo ngayon gayong nagmukha na daw siyang bato-bato at hindi niya ito gusto. Gayunpaman ay may isa naman siyang ikinasiya sa postura niya ngayon dahil mas matangkad na siya hindi tulad sa dati niyang buhay. Ngayon habang nasa isang pribadong silid ang ating bida ay inaalala niya ang kanyang kasintahan na si Ceres at kung iaayon daw sa panahon ngayon ay nasa 70 taong gulang na ito at kung ihahambing naman sa edad ng tao ay nasa 17 taon pa lang ang edad nito pero dahil isa siyang elf ay mas mahaba ang kanyang buhay. Ngayon ay kasalukuyang napadpad si Lepenhart sa lungsod ng Crow na nasa timog na bahagi ng Veselai Kingdom. Naalala rin ni Lepenhart sa nakaraan niyang buhay na balak na ibenta si Ceres sa susunod na taon at sa ngayon ay malamang nasa bahay alipin siya sa rehiyon ng Chotens at ang lugar Veselai Kingdom na kinarunan niya ngayon ang isa pinakamalapit dito. Iniisip rin ng ating bida kung dapat ba niyang unahin ang pagpunta roon at sirain ang auction para iligtas si Ceres. Ngunit nagdadalawang isip siya na kung gagawin niya iyon ngayon ay mapapahamak ang landas na tinatahak niya at masisira ang hinaharap dahil hindi pa rin niya tuluyang na ibabalik ang tunay niyang lakas sa paggamit ng mahika. Kaya naman mas matalino daw kung kikita na lang siya ng pera sa tamang paraan kaysa magdulot ng ingay.
Subalit ang isa sa kinakaharap na problema ng ating bida ay sobrang mahal ng isang elven slave at ang tanging hawak niya lamang ay kakaunting pilak dahil ang karamihan ay nagastos na niya sa pagpunta sa syudad. Ngunit hindi na yun masyado pang inisip ni Lepenhart dahil sanay na siya sa pakikidigma at kabisado ang mga taktika at higit sa lahat ay hawak niya ang mga alaala ng hinaharap. Bukod pa roon ay naalala niya ang isang ancient ruin na malapit lang sa Visilai Kingdom na maaari niyang pagkuhanan ng mga kayamanan bago siya magtungo sa rehiyon ng Chotans. Samantala bumalik ang eksena kila Stefan kung saan tinatanong niya si Todd kung nahanap na ba nito ang tamang lokasyon ng ancient ruins na ilang taon nang pinag-uusapan sa kanilang lugar. Agad na sinagot ni Todd ang kanyang young master at magalang na sinabi na unting sandali na lang at matatapos na rin siya. Si Todd ay mula sa Delphi Ace Mage Tower at isa siya sa pinakamahusay na mage specialize at ang kanyang pagkadalubhasa at pagsubaybay sa mga tagong lugar ang naging dahilan para kuhanin siya ni Stefan sa isang misyon. Maya-maya pa makalipas ang ilang mga oras mula sa bintana habang nakatingin sa mataas na bundok ng niebe ay muling tinanong ni Stefan si Todd kung sigurado na ba ito sa lokasyon na kanyang itinuturo ngayon. Agad na sumagot si Todd at sinabi sa kanyang young master na magtiwala ito sa kanya gayong ito rin daw ang lugar na minsang ginalugad ng alamat na mandirigmang si Claude von Leotar's Alt-Ion ngunit nabigo raw itong makuha ang nilalaman ng ancient ruins. 3 araw na ang lumipas nang simulang lisanin ni Lepenhart ang lungsod ng Crom at ngayon ay naglalakbay siya patungo sa Hatan Mountains. Habang naglalakad ay hindi maiwasang mamangha ng ating bida sa bago niyang katawan gayong nagagawa niyang maglakad ng dir-diretso ng maraming oras nang hindi nagugutom, hindi nilalamig, at hindi napapagod na para bang walang hangganan ang kanyang sigla. Bukod pa dyan ay mayroon din siyang kakayahang galing sa dati niyang buhay na nagagamit niya ngayon sa kasalukuyan at tinatawag niya itong artificial phantasmagoria ang kapangyarihang nakakapagbalik ng alaala na parang kahapon lang nangyari. Sa nakaraan niya daw na buhay ay may nakilala siyang isang salamangkero sa Delphi Ace Mage Tower na nagngangalang Todd na minsang nagkwento sa kanya sa isang ancient ruins na nilakbay daw nila ng alamat na mandirigma na si von Leotar's Alt-Ion. Gamit ang alaala na iyon sila ni Ceres ay nagtungo sa gumuhong ancient ruins at matagumpay na nakuha ang mga kayamanang hindi nahanap ng grupo ni Todd. At sa pagbebenta daw ng lahat ng kayamanan na kanilang nakuha ay kumita sila ng mahigit 2,000 gintong barya kaya ito ang lugar na pumasok sa isip ng ating bida para kumita ng pera. Mula sa itaas ng bundok ay tanaw niya ang tagong lungsod ng Cattle Village at para kay Lepenhart kapareho pa rin ito tulad ng dati. Sa ibaba ay nagkakagulo ang ilang matatandang elder ng lungsod at nagtatalo kung ano ang dapat gawin. Isang elder ang nagsalita ang Valley of Death daw ay lugar na kinatatakutan at iwasang puntahan ng kahit sino. Subalit may isang matanda ang agad na sumagot at nagsabi na ang mga maharlika daw ay mariin silang inuutusan na magbigay ng gag-abay sa kanila upang magtungo sa Valley of Death at kung tatanggihan daw nila ito ay baka may masamang mangyari. May isa pang lalaki na nagsabing maging ang kanilang pinuno sa nayon ay nasaktan dahil lang sa paghahanap ng lugar na ito. Galit na galit ang ibang mga lokal dahil kinakaharap nilang problema ngayon at sobra daw kasuklam-suklam ang mga maharlika gayong pang sariling kapakanan lamang raw ang mga iniisip nito. Sa gitna ng tensyon ng bawat isa ay may isang lalaki na bumunot ng pana at buong lakas na nagsabi na siya na lang ang sasama sa mga maharlika, siya raw ang pinakamagaling umakyat sa buong nayon at alam rin daw ng lahat na walang ibang pwedeng gumawa nito kundi siya. Agad na lumuhad habang lumuluha ang kanyang asawa at anak dahil sa sobrang takot habang ang lalaki ay tahimik na nagdarasal sa kanyang isip at sinasabi na sanay iligtas siya sa masamang maaari niyang kaharapin. Sa kabilang banda ang ibang kalalakihan ay masayang-masaya at pinapalakpakan siya at sinasabing tunay siyang may tapang at sigurado silang magtatagumpay ngunit sa loob-loob ng mga hangal ay hindi na nila kailangan pang magsakripisyo. Habang nasa madamdaming tagpo ang lahat ay bigla na lang lumitaw ang mukha ni Lepenhart sa bintana at walang pag-aalinlangan nitong sinabi na siya na lang ang pupunta kung ayaw ng lalaking nagpresinta at dahil sa biglaang pagsulpot ni Lepenhart ay napasigaw sa gulat ang lalaki na parabang nakakita siya ng multo. Agad na napalingon ang lalaki at mabilis na tinutok ang kanyang pana sabay tinanong ang ating bida kung sino siya. Kalmado lang si Lepenhart at sinabing isa lang siyang beer hero na hindi sinasadyang marinig ang kanilang mga usapan. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na rin pinapasok ng mga elder si Lepenhart sa silid at tinanong kung pamilyar ba talaga siya sa lugar. Tunungo lang ang ating bida ngunit nagduda pa rin ang mga elder kung totoong kilala niya ang lugar ay bakit daw papayag pa itong pumunta sa Valley of Death. Kampanting sumagot si Lepenhart at sinabing nakapunta na siya roon noon, kaya wala silang dapat na ikabahala. Sa isip-isip ng ating bida ay maswerte pa ang mga ito at may isang buhay siyang nailigtas. Ang Valley of Death ay siya lamang tawag sa lugar na ito ngunit ang totoo ay isa talaga itong dungeon, isang labi ng Silver Era na matagal nang nakalimutan. 50 taon na ang nakaraan, isang kabalyero ang na-awaken ng kanyang aura sa edad na 45, na itinuturing na bata pa noong panahon na iyon. Ngunit dahil sa kasikatang nakuha niya ay nakalimutan niya ang sariling hangganan at mag-isa niyang pinasok ang Valley of Death ngunit sa kasamaang palad ay hindi na siya kailanman nakabalik at doon na siya binawian ng buhay.
Bukod pa dyan ay kasama niya na nawala ang alamat ng sand at ang tinatawag na Demonic Sword of Altayon, na ngayon ay nananatiling nakabaon sa loob ng mga gumuhong ancient ruins. Bumalik ang tagpo sa kasalukuyan at ngayon ay kasama na ng ating bida ang grupo ni Stefan upang ito ay gabayan patungo sa lokasyon ng nasabing ancient ruins, ngunit lingid sa kaalaman nilang lahat na patungo rin dito si Lepenhart. Masiglang binati ng babaeng elf si Stefan at humahanga daw siya sa tikas ng porma nito ngayon kahit pa hindi raw ito nakasakay sa kanyang kabayo. Sa gilid ay tahimik lang si Lepenhart na nagmamasid at iniisip kung gaano kasarap ang buhay ng mga ito. Sa grupo ay kasama rin nila ang isang pula ang buhok na si Sillan na isang priest na pansin niyang maganda at bata pa ito, pero iniisip niya kung kaya ba nitong mag-cast ng mga high-level na healing spell gayong mabigat ang papasukin nila. Gayon pa man bahagyang napakunat noo si Lepenhart gayong kahit na nagtataglay ng aking ganda si Sillan ay isa pala itong lalaki. Medyo nakakatawa ngunit ang talagang inaalala niya ay kung paano sila makakapag-usap ni Todd gayong nasa malalim itong pakikipag-usap kay Sillan at sa nakaraang buhay ay tagahanga niya ito noong kilala pa siya bilang prodigy mage. Subalit ngayon ay may napapansin siyang kakaibang tensyon sa pagitan ni Sillan at Todd at tila hindi maganda ang kanyang hinala. Napapaisip tuloy si Lepenhart kung may gusto ba si Todd sa batang iyon ngunit agad rin niyang niyanig ang kanyang ulo gayong hindi ganun ang pagkakakilala niya dito at mukhang sumusobra lang ang pagiging madumi ng kanyang isip. Biglang lumapit si Edward sa ating bida at sinabing magaling ang naging desisyon nito na pumayag maging gabay nila dahil wala raw ni isa sa mga taga-nayon ang naglakas loob na magboluntaryo para sila ay samahan. Sumagot si Lepenhart natural lang daw na matakot ang mga tao, ngunit hindi pa man natatapos ang ating bida sa kanyang sasabihin ay biglang sumingit si Edward at mayabang na sinabing walang saysay ang takot kapag kasama mo ang pinakamatatapang na kabalyero katulad niya. Matapos sabihin ni Edward ang mga salitang iyon ay sa loob-loob ng ating bida ay mutik na niyang hindi mapigilan ang sarili na durugan ang bungo ng hambog na ito ngunit pinili pa rin niyang maging kalmado. Sa gitna ng paglalakad ng kanilang grupo ay mayroong isang kakaibang tunog ang umalingaw mula sa kagubatan at kasunod nito ay nagsimulang manginig ang mga puno at may kung anong gumalaw mula sa itaas at makalipas lang ang ilang sandali ay biglang nagsilabasan ang mga halimaw na lumilipad na nagtatago sa mga sanga ng puno. Bumulusok pababa ang mga halimaw at agad na sinugod ang grupo. Mabilis na kinuha ni Stefan ang atensyon ng lahat ng kanyang mga kasama at agad na inutusan ang mga ito na maghanda. Isa sa mga halimaw ang mabilis na pasugod sa lokasyon ni Stefan habang si Lelsia naman ay nagngingit-ngit upang protektahan ang kanyang young master sabay sabi na ang lakas loob daw ng mga nilalang na iyon na atakihin ang master niyang Maharlika. Kasabay nito, pinakawalan ni Todd ang isang naglalagablab na kadenang apoy na mabilis kumislap sa himpapawid at nasunog ang mga halimaw. Habang abala ang lahat sa pakikipaglaban si Sillan naman ay kumumpas at binigyan ng mga buff ang ilang mga kabalyero upang madagdagan ang kanilang pisikal na lakas at isinasabay din niya ang paggagamot sa mga kasamang nasugatan. Sa kabilang banda naman si Lepenhart ay nakatayo lang sa gilid at pinagmamasdan kung paano kumilos si Stefan at inaamin niya sa kanyang sarili na hindi pala ganoon kaina ang grupo gayong mas maayos ang galaw ng kanilang mga espada kaysa sa kanyang inaasahan. Subalit ang kanyang mga sinabi ay base lang sa opinyon niya bilang salamangkero at kung titingnan niya ang mga ito bilang mandirigma ay masasabi niyang kulang pa ang mga kasanayan nito. Isang halimaw ang biglang humiwalay mula sa kanyang grupo at agad na sumugod patungo sa mga orc na alipin na silang may dala ng mga supply ng grupo ni Stefan. Ngunit bago pa ito makaabot sa mga orc ay sinalubong na ito ng kamao ng ating bida at sa sobrang lakas ng kanyang suntok ay nagkalasog-lasog ang buong katawan ng halimaw na parabang nalusaw. Gaya ng inaasahan ni Lepenhart ay walang pumapansin sa mga aliping orc kaya mas inuna niya itong protektahan kesa sa mga kabalyerong nakikipaglaban ngunit maingat siya at walang nakapansin ng ginawa niyang pag-atake. Sa nakaraan niyang buhay ayon sa alaala ni Todd ay dito raw namatay ang lalaking gumabay sa kanila bago pa man sila makapasok sa Valley of Death. Subalit ngayon ay iba na ang takbo ng tadhana gayong ang namumuno ng grupo ay si Stefan, isang miyembro ng pamilyang Altayon. Gayon pa man maraming sundalo ang hirap, nasusugatan at napapatay ng mga halimaw. Napansin ng ating bida na hindi naman talaga masamang tao si Stefan, pero malinaw na hindi ito marunong lumaban at hindi niya kayang protektahan ang kanyang mga kasamahan pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Biglang tinawag siya ni Sillan habang nakatayo siya sa tabi ng mga orc at inutusan siyang magtago daw sa likod ng mga puno gayong sobrang delikado na ang mga nangyayari. Napaisip ang ating bida at napasabi na buti na lang daw at may matinong tao pa rin sa grupong ito na inaalala ang kapakanan ng iba kahit na napakahirap na ng sitwasyon. Muling umatake ang mga halimaw at nagpakawala ito ng matutulis na balahibo patungo sa ating bida subalit hindi man lang umiwas si Lepenhart at hinayaan niya lang na tamaan siya gayong alam niya sa kanyang sarili na wala itong magiging epekto. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon isang balahibo ang direktang tumama sa kanyang mata dahilan para bahagya siyang masaktan.
At dahil naiinis na ang ating bida ay muli siyang nagpakawala ng isang mahinang suntok, ngunit kagaya ng nangyari sa naunang halimaw kanina ay nagdurog-durog ang katawan nito sa maraming parte at ang tangi lamang nakakita sa kanyang ginawa ay ang mga orc sa kanyang likuran na nakakaramdam na ng takot ngayon. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali nang kumalma na ang sitwasyon ay tinawag ni Stefan ang grupo at humihingi ng ulat kung ligtas ba ang mga salamangkero at mga pari. Agad na sumagot si Edward at kampanteng sinabi na ligtas ang lahat at doon na pagtanto ng ating bida na wala talaga silang pakialam sa kanya at sa iba pang lahi. Nang matapos magulat si Edward ay tinaas ni Stefan ang isa niyang kamay at buong yabang na idineklara na pinatunayan daw nila ang kanilang lakas at maaari na silang magpahinga matapos ang dakilang tagumpay. Habang abala si Stefan sa pagyayabang ay sinamantala naman ito ni Lepenhart para lumapit kay Todd at pasimpleng nagpasalamat sa paggamit nito ng mahika na siyang tunay daw na nagligtas sa kanilang lahat, pero paraan lang ito ng ating bida para makabuo ng pag-uusap sa pagitan nilang dalawa. Maluwag naman itong tinanggap ni Todd at doon na nagsimula ang tuloy-tuloy nilang usapan. Isinagawa na ng ating bida ang kanyang tunay na plano kung bakit niya nais talagang makausap si Todd, kung saan sinabi ni Lepenhart na narinig niya na nagmula si Todd sa Delphi Ace Mage Tower at pahabol pa niya na mayroon daw siyang kaibigan na nag-aaral din dito, kaya naman agad na tinanong ni Todd kung sino ang kaibigan na kanyang tinutukoy. Mabilis na sumagot ang ating bida at binanggit niya ang pangalang Lepenhart at seryosong tinanong kung kilala ba niya ito.